Hindi nga ba siya ang nagsabi sa Matthew 28 verse 10, I will be with you always until the end of time. Sinabi niya, halimbawa sa Psalm 41 verse 3, pagagalingin kita. Sinabi niya sa Isaiah 43 verse 2, saan ka mamapunta, sasamahan kita. Sa Exodus 14 verse 14, ipaglalaban kita, ipagtatanggol kita. Sa Jeremiah 29 verse 11, may maganda akong plano para sa iyo sa kabila ng mga pangit na nangyari sa buhay mo. Sa 2 Corinthians 9 verse 8, pagpapalain kita. Sa Romans 8:28, kahit yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, kaya kong gawa ng paraan upang ito'y magkaroon ng magandang dulot sa buhay mo. Kapatid, sa bawat pangit nating sitwasyon, may magandang bersikulo para sa atin ang Panginoon. May mga pagkakataon na nakakalimutan natin ang mga pangako sa atin ng Diyos. Nagkalat ang mga pangako niya, may isa dyan na para sa iyo maniwala ka. Na kung minsan ay higit pa sa ninanais mo at inaasahan mo. Hindi po pwedeng bless yung iba, ikaw hindi. Meron talagang para sa iyo, kinakailangan lamang na ito'y hintayin mo. And whenever we are waiting, God is working. Ano ang ninanais ninyong maging pagbabago sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa lipunang ginagalawan ninyo? May sapat po ba tayong pag-asa para mahintay ang mga minimithi nating pagbabagong ito? Usually maraming dahilan kung bakit gusto natin ng pagbabago. At ang isa sa mga pinakamalaking dahilan, kahirapan. Naghihirap tayo sa buhay natin, sa kalagayan nito, sa estado ng buhay ng pamilya natin, sa lagay ng lipunan natin. Kaya gusto natin ng pagbabago sa buhay natin. Well, by the way, si Mama, yung aking ina, takot na takot yan sa injection, sa karayo. Kaya lang, kinailangan natin na operahan siya sa mga tuhod niya kasi palitin na talaga. Nakakita ka ba naman ng major operation na walang injection? Siyempre walang ganun, Mars. Katakot-takot pa nga injection. Yun nga po ang problema. Injection lang, takot na si Mama. Paano kung opera pa? Opera pa, hindi lang sa iisa, kundi sa dalawang tuhod, ha? Nung una talaga, ayaw niya. Ayaw na ayaw. Hanggang sa nakaramdam siya ng matinding sakit at hirap to the point na hindi na siya totally makalakad. At that point, siya na ang humingi ng pagbabago, pa-opera niyo na ako. Kasi nga, gusto niyang magbago yung pakiramdam niya. So that's it. Yung pain, yung suffering, yung hirap, ang siyang nagbubunsod sa atin na magkaroon ng pagbabago. Hindi nga ba't marami tayong mga invention ngayon, mga tao na nag-imbento ng mga makabagong gamit. Ito'y dinulot ng mga paghihirap dati ng mga tao noon. Mahirap nga naman paggabi. Ayan, sobrang dilim. Kaya ang ilaw ay naimbento. Mahirap nga namang pumunta sa malalayong lugar, kaya ang sasakyan ay naimbento. Mahirap nga namang makipag-usap sa malayuan, kaya ang telepono ay naimbento, etc., etc. May hirap, kaya may naimbento na nagdulot ng pagbabago sa buhay ng maraming tao. May kahirapan sa pamilya, nagdudulot ito ng maraming mga pagbabago, both negatibo at positibo sa pamilya. May nagbabago ng ugali nila, ng samahan nila, may naghihiwalay, may nangingimambayan, etc. Yung hirap sa pamayanan, pagtaas ng presyo ng mga bilihin na yan, karahasan, kriminalidad, or mga korupsyon na yan. Yan ang nagbubunso sa atin para isipin kung minsan tama na, sobrang napalitan na. Dahil sa hirap, gusto nating magbago na. Sinabi ko po ito sapagkat ito ang pwede nating makita sa ating unang pagbasa. Ilagay muna natin sa konteksto. Ang mga Israelita ay sinakop ng mga Babylonia. Talagang pinahirapan sila. At sa tinagal-tagal na panahon, halos mawala na sila ng pag-asa. Kaya, napakalaking bagay yung propesiya na sinabi sa kanila mula sa Diyos. Ang sabi sa kanila, sa inyong lahi magmumula ang isang lahi na ito, pagmumulan ito ng haring matuwid. Sa inyong lahi magmumula ay isang hari na pananahanan ng Espiritu ng Diyos. Sa inyong lahi magmumula ang isang hari na susunod sa Diyos. Nako, kay rami na ng haring nagmuna sa kanila. Pero ang mga haring ito ay batbat ng mga kabuktutan at kasalanan. Kaya ito rin ang mga naging dahilan upang masapit nila ang kanilang kaawa-awang kalalagayan. Kaya nananabik sila sa sinasabing hari na yan. In connection with this, nangako din ng Panginoon ng bagong kaayusan. Symbolically, ang sinabi, ang asong gubat ay pupwedeng tumabi sa mga kordero.
Ang leon ay pupwedeng makasama, makatabi ng guya. Ang leopardo ay pupwedeng tumabi sa mga batang kambing. Ang batang pasuhin ay pupwedeng maglaro sa tabi ng lungga ng ahas na hindi maano. Very exciting yung pangakong ito ng Diyos sa mga Israelites sapagkat binabalik nito ang eksena sa paraiso, sa aklat ng Henesis bago magkasalang unang tao. So, yung nararanasan mong problema, tapos mangangako sa iyo ang Diyos ng ganito, kahit matagal na yung problema, kahit hirap na sila, yun ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Sapagkat ang Diyos ang nangako eh. Alam naman nilang kapag ang Diyos ang nangako, talagang tinutupad niya. Na kung ipa-fast forward natin, talagang natupad ang pangakong yan. Sige nga, sino ba ang hari na matuwid na nanggaling sa kanilang lahi? Si Kristo. Sino ba ang hari na pinanahanan ng Espiritu ng Diyos? Si Kristo. Sino ba ang hari na tumupad lagi sa kalooban ng Ama? Di si Kristo. Sino ba yung sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas? Na dahil sa pagkamatay ng taong ito, ay nagpanumbalik ang relasyon ng Diyos at tao. Hindi ba si Kristo? Kaya't kapag sinabi ng Diyos, tinototoo niya. Tanong uli, kapatid, anong pagbabago ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Lalo ba't yung mga tao dito na may matagal ng problema, siyempre gusto mong umunlad. Siyempre gusto mong gumaling sa sakit mo. Siyempre gusto mong maging maganda ang takbo ng negosyo mo. Siyempre gusto mong mas magmahalan, mabuo ang pamilya ninyo. Kaya nga yun yung sense nung kinakanta natin kapag Adbyento, Panginoon, halina at pumarito ka. Kasi gulong-gulo ang aming pamilya, gulong-gulo ang aming mundo. Ayusin mo. Paano kung matagal na ito? Ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, manampalataya tayo sa Kanya, sa mga salita niya, sapagkat dito tayo huhugot ng pag-asa. Ang sabi sa aklat ni Job, kapag hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, kapag wala ang Diyos sa buhay natin, mahihirapan tayong magkaroon ng hope, ng pag-asa. Sapagkat kanino nga ba naman tayo aasa sa sarili natin? Saan tayo dadalhin ang kakayanan natin? We can only do much. May pagkakaiba nga daw mga kapatid, yung pagiging optimistic sa pagiging hopeful eh. Kasi kapag optimistic ka, yes, nandun yung pagiging positive mo. Pero may hangganan nito. In fact, ang pintas sa pagiging optimistic person lang, hindi in touch sa katotohanan. In touch man, wina-water down niya ang katotohanan, lalo't higit kung paghihirap yan. Halimbawa, ganito, wag naman sana, ma-diagnose ka ng cancer sa liver, stage 4. Kung optimistic ka lang, kung very positive ang outlook mo, bilang tao, ang unang maging reaction mo, stage 4, liver cancer. Kayang-kaya to. Gagaling ako. Ganon eh. Ganon katindi. Malayo sa bituka. Liver cancer nga, di ba? So, ganon seryoso. Hanggang doon. Maganda yun, pero hanggang saan yun? Ang isang hopeful na tao, ang isang taong malapit sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, kapag nagkaroon ng cancer stage 4, liver cancer, ang kanyang pupwedeng maging reaksyon most likely ay ganito. Cancer, stage 4, late stage. Mahirap to. Malala ito. Pero sa tulong ng Diyos, kakayanin ko. Yun. Yung optimistic, sinapsychologize lang niya. Binibigyan niya ng katuwiran sa sarili niya. Sa isip niya, sa salitaan niya, sa diskarte niya. Pero yung hopeful person, yung ang taong malapit sa Panginoon, he just tends to theologize. Ilalagyan niya ng katuwiran, batay sa pangako para sa kanya ng Panginoon. Alam po ninyo, mas maganda na sa positive thinker yung pagiging believer. Sabi nga ni St. Paul, we can do all things in Christ who strengthens us. If God is with us, who can be against us? Hindi natin alam, pero makakaasa tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga sa pagitan ng optimistic at hopeful person, yung hopeful na tao, yung makadiyos na tao, yung taong may pananampalataya sa Diyos, ang siyang sa dalawa ay may mas karapatang magsabi, kaya ko ito, malalampasan ko ito. May mangyayaring maganda sa kabila nito. Bakit? Kasi kung ang Diyos ay nasa iyo, hawak ng Diyos ang future mo. Hawak ng Diyos kahit hindi pa nangyayari, nakikita na niya. Hindi po pwedeng maging katuwiran ng optimistic na isang tao na may mangyayaring maganda kasi hindi mo naman nakikita yung bukas eh. Ang Diyos ang may hawak ng bukas. At ang bukas na yon ay nasa pangangalaga ng Panginoon. Yun ay maangkin mo kapag ang buhay mo ay malapit
sa Panginoon. Sapagkat ang pangahawakan mo ng isang hopeful na tao, hindi naman yung diskarte mo eh. Hindi naman yung isip mo eh. Kundi ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako niya sa iyo. Hindi nga ba siya ang nagsabi sa Matthew 28 verse 10, I will be with you always until the end of time. Sinabi niya, halimbawa sa Psalm 41 verse 3, pagagalingin kita. Sinabi niya sa Isaiah 43 verse 2, saan ka mamapunta, sasamahan kita. Sa Exodus 14 verse 14, ipaglalaban kita, ipagtatanggol kita. Sa Jeremiah 29 verse 11, may maganda akong plano para sa iyo sa kabila ng mga pangit na nangyari sa buhay mo. Sa 2 Corinthians 9 verse 8, pagpapalain kita. Sa Romans 8:28, kahit yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, kaya kong gawa ng paraan upang ito'y magkaroon ng magandang dulot sa buhay mo. Kapatid, sa bawat pangit nating sitwasyon, may magandang bersikulo para sa atin ang Panginoon. Bersikulo galing sa Biblia yon. Salita ng Diyos yon. Kung minsan nga kapag tayo may argumento sa isang tao, napakalaking bagay yung may patunay tayong nasusulat. Ito ang titulo ng lupa. Ito yung patunay. Ito yung kopya. Kapatid, kapag dumarating yung punto na parang tayo ay nawawalan ng pag-asa, hanapin natin sa Biblia ang mga pangako sa atin ng Diyos. Ito, isupalpal mo sa demonyo. Huwag mo sabihin wala nang magandang mangyayari sa akin. Huwag mo sabihin hindi ako mahal ng Diyos. Huwag mo sabihin hindi ko malalampasan ito. Ito, kapag ganun ang ginagawa natin, nilalagay natin sa isip natin ang mga pangako ng Diyos. Nilalagay natin sa harap ng Diyos, Lord, ito yung mga pangako mo. Hindi naman natin siya binabastos, kundi ipinapakita natin sa Kanya ating pananampalataya. Ito po yung pangako mo. Alam kong tutuparin mo ito. Besides, whenever we will do that, ang nire-remind talaga natin, hindi naman talaga ang Diyos kundi tayo. Sapagkat may mga pagkakataon na nakakalimutan natin ang mga pangako sa atin ng Diyos. Yes, pwedeng hindi niya tayo alisin sa isang dark situation. Pero with God's word, with God's promises. Hindi nga ba't yun ang sinasabi sa Salmo? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pwedeng hindi niya tayo alisin sa isang dark situation, but what God would do is, He will turn the lights on sa pamamagitan ng Kanyang salita para mas mag-iba ang ating vision, para mas mag-iba ang ating disposisyon, para mas maisip natin, hindi ako nag-iisa sa ganitong laban. Kasama ko ang aking Panginoon. Mga kapatid, kung titingnan nga daw natin ang Bible, nagkalat ang mga pangako ng Diyos. Siguradong may isa dyan na saktong-sakto sa pinagdaraanan natin. We just have to be sensitive enough na makakuha sa Kanya ng inspirasyon. Kasi kung minsan, yung iniisip mong para sa'yo, hindi naman palaga para sa'yo. Halimbawa, sinasabi sa isang pangako ng Diyos na kahit ang baog ay magkakaanak, hindi na pwede. Halimbawa, 50 na o 60 na, hindi na pwede talaga yon. Halimbawa, sinasabi doon na magbabago ang asawa mo, pero papaano kung hindi nakikinig sa konsensya niya ang asawa mo? Papaano kung wala na talaga? Papaano kung patay na yung gusto mo pang mabuhay? Hindi na po pwede talaga. My point is this, nagkalat ang mga pangako niya, may isa dyan na para sa iyo maniwala ka. Na kung minsan ay higit pa sa ninanais mo at inaasahan mo. Hindi nga ba't sa ating ebanghelyo, akala nila si Juan Bautista na, pero hindi pa yon. May mas maganda pala, si Jesus, na hindi karapat-dapat si Juan na magdala ng sandalyas niya. Ako po, may share ko sa inyo, hindi ko talaga ginusto na mapunta sa isang parokya na walang simbahan at kumbento. In fact, yun talaga ang dasal ko sa Panginoon. Lord, I am not a builder. Hirap ako na mag-solicit, hindi ko talent yon. O sana, sa ma-assignan ko, sa parish na mapupuntahan ko, kahit mahirap, honestly, sabi ko, kahit napakahirap, basta may simbahan, may kumbento. O kaya, either of the two. Napunta ako dito, wala pareho. Pero alam po ninyo, wala pa akong 2 taon dito. Baka kung sabihin sa akin ni Bishop, Father Fidel, aalis na kita dyan, ila-assign kita dito. Kailangan ng iiyak talaga ako kasi baka sa lahat ng naging assignment ko, ito ang pinakagusto ko. So yun ang sinasabi natin na may pangako ang Diyos sa iyo. May mangyayaring maganda sa buhay mo. Kasi hindi po pwedeng wala. Anak ka niya Mahal ka niya. He cares about you. Hindi po pwedeng bless yung iba.
ikaw hindi. Meron talagang para sa iyo, kinakailangan lamang na ito'y hintayin mo. Sapagkat bahagi ng pananampalataya natin ay ang paghihintay natin. And whenever we are waiting, God is working. Ito sana ang hilingin nating biyaya. Mga kapatid ha, lalo pat matagal na tayong naghihintay ng magandang pagbabago sa buhay natin. Magkaroon nawa tayo, sabi ko nga kanina, ng enough na pag-asa para ito'y mahintay natin. Ito ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin.